Hello mga bata! Naalala niyo ba yung mga cool na projects na ginawa natin with Microbit? Oo, kaya nito magpakita ng words and pictures, gumawa ng animations tulad ng beating heart, at kahit pa ilawin yung LED niya kapag madilim yung paligid. Ang galing, di ba? Pero ngayon naman, tuturuan natin ang Microbit natin na makipaglaro sa atin ng isang masayang game. Ito ay ang Bato-Bato Pick o Rock, Paper, Scissors. Pero paano nga ba makakapili ng rock, paper o scissors ang isang maliit na computer gaya ng microbit natin? Para magawa yan, gagamitin ulit natin yung natutunan natin sa step counter. Naaalala nyo pa ba yung on-shake block? Gagamitin ulit natin yon para masimulan yung game. Para kapag shinik natin yung microbit, alam niya na ready na tayong maglaro. Sa loob ng on-shake block, kailangan natin maglagay ng code na magsasabi sa microbit na pumili ng random choice, kung rock, paper, or scissors. Pero, paano nga ba nakakagawa ng random choice ang isang computer? Simple lang, kailangan nitong pumili ng random number. Ang random number ay parang pag-roll ng dice o pag-spin ng roleta. Pipili ang computer ng number ng pabigla-bigla. Pwede nating sabihin sa microbit natin na pumili siya ng number mula 0 hanggang 2. So, pwedeng maging 0 yung rock, 1 naman yung paper, and 2 naman yung scissors. Para magawa yon, kailangan natin ng special block. So, punta lang tayo sa math category sa Make Code Toolbox natin. Tapos, hanapin natin yung block na may nakasulat na Pick Random 0 to 10. Yan kasi yung gagamitin natin para makakuha ng random number. Pero dahil tatlong choices lang ang kailangan natin para sa rock, paper, scissors, babaguhin natin yung number sa block at gagawin itong pick random 0 to 2. Ibig sabihin, pipili si microbit ng either 0, 1, o 2. Ngayon, marunong na si microbit pumili ng random number. Pero, kailangan natin ng lalagyan para doon. Naalala niyo ba yung variables sa step counter? Para siyang special container na pwedeng lagyan ng values tulad ng number. Gagawa tayo ng variable na tinatawag na myChoice. Tapos, gagamit tayo ng set block para iset yung myChoice sa random number na pinili ng microbit natin. Ibig sabihin, si myChoice na ngayon ang may hawak ng secret choice ng microbit. Okay, alam na ni microbit ngayon yung pinili niya. Pero kailangan pa natin itong display. Ngayon, gagamit tayo ng if at else blocks mula sa logic category. Pwede rin tayo magdagdag ng extra else if sa loob para makagawa to ng maraming choices. Gamit to, makakayanan ng microbit natin na magdesisyon kapag may maraming pagpipilian. Para lang itong nagtatanong ng sunod-sunod. Ito ba? Hindi? Ito kaya? Parang ganun. After nyan, lalagyan na natin ng conditions yung logic block natin. Kung ang my choice natin ay equal to 0, ipapakita natin yung rock icon. Next, kung ang my choice naman natin ay equal to 1, ipapakita naman natin yung paper icon. At kung hindi 0 o 1, ibig sabihin, to yan. Kaya ipapakita natin dyan yung scissors icon. Ngayon, tuwing isi-shake mo yung microbit, pipili ito ng secret random number at ilalagay sa myChoice variable.
At gamit yung logic and conditions natin, magdi-decide yung microbit kung rock, paper, o scissors yung ipapakita niya. Dahil tapos na yung code natin, pwede na natin ngayong i-connect yung microbit sa computer natin. Tapos, i-click natin yung download button para i-transfer yung code sa microbit. After nyan, pwede ka na ngayong makipaglaro ng bato-bato-pick o rock, paper, scissors sa mga kaibigan mo. Ayan, napansin nyo ba kung gaano karami yung natutunan natin sa simpleng game na to? Ngayong araw, gumawa tayo ng tool para makalaro ng rock, paper, scissors gamit yung microbit natin. Dahil dito, na-practice natin kung paano gamitin yung on-shake block as an input para i-start yung game. At natutunan din natin kung paano pumili ng random numbers para maging exciting yung ipapakitang choices ng microbit natin. At syempre pa, ni-remind ng lesson na to kung paano gumamit at gumawa ng variables, kung saan ginamit natin siya para itago ang secret pick ni microbit. Lastly, ginamit din natin yung logic blocks para matulungan si microbit na makapag-decide kapag may iba't ibang options at i-display yung icons na naka-assign sa bawat choices na meron siya. As a hands-on activity, ano pa kayang mga laro yung pwede nating i-simulate gamit yung microbit natin? Pwede kayong mag-explore and gumawa ng sariling project based sa mga natutunan natin sa araw na ito. Hanggang dito na lang tayo. Bye-bye!